Nagbigay ngayon ng reaksyon ang palasyo sa pahayag ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign kundi pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa amin pong panayam sa kanya dito kahapon sa One Balita Pilipinas, sinabi ni Bersamin na idinaan lamang sa isang taong malapit sa kanya ang utos na bakantihin ang kanyang opisina. Pero imbes na resignation letter, sumulat lang siya na sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo kaya siya aalis. Kaya nagulat daw siya nang marinig na inanunsyo ng palasyo na nag-resign siya. Aminado si Bersamin na nasaktan siya, pero hindi naman daw siya linta para kumapit sa posisyon. Tingin niya, posibleng may kinalaman ang pagkakadawit ng apo niya ang si dating Undersecretary Adrian Bersamin sa issue ng budget insertion kaya siya natanggal. Pero nanindigan siyang mabait at wala raw kinalaman ang apo niya sa issue. Narito po ang bahagi ng aming panayam kay former ES Lucas Bersamin kahapon. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. So mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Yan, napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. So, hindi ko sinasang-ayunan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. Oo. So, I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Kaugnay sa naging sagot ng palasyo kay Bersamin, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang naging tugon ng palasyo nga dito sa pahayag ni former ES Bersamin at nakapag-usap naman ba sila ni PBBM? Cheryl, sinagot nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung naging pahayag na tila nauuna pang malaman or yung anunsyo bago malaman ng mismong opisyal na tinanggal na nga sila sa pwesto. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, lahat naman daw sila handa sa ganitong pangyayari dahil nagsisilbi sila sa pleasure o kagustuhan ng Pangulo. Kinikilala din daw ng Malacanang yung paglilinaw ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. The palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Cheryl, ang sabi nga ni Castro, nagkausap na ang Pangulo at si ES Bersamin. Ginagalang daw nila yung naging pag-uusap na yan at mahalaga nga na nagkausap na yung dalawa. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Claire Castro. Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kasi naman po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala tayong kinalaman. Muli po, ang pina-announce po sa akin ay galing sa palasyo. At kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po. Ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Julie, nagbiro raw si PBBM kanina tungkol nga sa cabinet shake-up habang nasa Bagong Bayani Awards 2025. Ano yung konteksto nito at ipinaliwanag din ba ng palasyo? Actually, kanina sa pagsisimula pa lang ng talumpati ng Pangulo sa locations pa lang, nagbiro na siya kay First Lady Liza Araneta Marcos tungkol doon na sa sinasabi niya nga cabinet shake-up. Ang sabi ni PBBM, meron na nga daw shake-up at kasama daw si FL Jan. Pakinggan natin ang sabi ng Pangulo. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa
May naging tugon naman ba ang palasyo dito nga sa paglabas ng SALN ng Akbayan sa SALN ni PBBM? Cheryl, balikan ko lang yung doon sa naunang katanungan kung ano yung naging reaksyon ng palasyo doon sa biro ng Pangulo. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tingnan na lang muna sa ngayon na biro yan, lalo't malinaw naman daw na nagjo-joke nga lang si PBBM. Hindi rin naman daw, kumbaga face value muna yung pagbatayan sa ngayon at wala naman daw inaanunsyo binibigay na impormasyon tungkol naman dyan sa shake-up. Ngayon dito naman sa SALN, kanina itinanong din yung pagtaas nga or yung pag-hire ng appraisers para nga dito sa SALN ng Pangulo. Magandang araw, Cheryl, na merong appraiser para nalalaman yung true value o kung ano yung value ngayon ng mga ari-arian ng Pangulo. Ibig sabihin daw, mas nagiging transparent sila sa publiko. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.